Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa mga ngaral. Chapter 6, verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Verse 1, narito ang isang kawalan ng katarungan na naganap sa mundo. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian at karangalan. Sa kasawiyang palad, hindi niloob ng Diyos na tamasin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito. Bagkus ay iba ang nakinabang, ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sama ng loob. Mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal, ngunit hindi naranasan ang maging masaya at hindi pinarangalan nang siya ay ilibing. Wala ring kabuluhang matatamo ang isang sanggol kahit siya ay ipinanganak, sapagkat mamamatay din siya at malilimutan. Hindi nito nakita ang araw ni natikman ang buhay, ngunit mayroon naman siyang ganap na kapayapaan. Kaya mabuti pa siya nang hindi hamak kaysa isang taong nabuhay ng 2,000 taon ngunit di nakaranas ng kasiyahan. Hindi ba't iisa lang ang uuwian ng lahat? Nagpapakapagod ang tao para sa kanyang tiyan, ngunit kailanmay din siya nagkaroon ng kasiyahan. Ano ang kahigtan ng matalino sa mangmang? Ano ang mapapala ng isang mahirap kahit malaman niya ang pasikot-sikot ng buhay? Mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalalagayan kaysa mangarap ng di naman makamtan. Ito man ay walang kabuluhan, tulad ng paghahabol sa hangin. Lahat ng nangyari sa daigdig ay alam na noong una pa, at ang tao'y di makakapanaig laban sa kapangyarihang higit sa kanya. At yun, pasensya na kayo sa aking pagbabasa. Medyo maano yung aking lalamunan, kaya medyo bulol yung aking pagbabasa, medyo magulo, pero sana ay naunawaan nyo. At ang aking natutunan dito na verse at ipinaalala ng Panginoon ay itong verse 9. Sabi dito, mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalalagayan kaysa mangarap ng di naman makamtan, ito man ay walang kabuluhan, tulad ng paghahabol sa hangin. Focus lang tayo dito sa verses na masiyahan sa anumang kalalagayan kaysa mangarap ng di naman makamtan, ito man ay walang kabuluhan. So yun, sana ay maunawaan nyo yung gusto kong sabihin. Yung tayo ay makontento sa anuman ang meron tayo, anuman yung kakayahan na ipinagkalob sa atin, nawa ay tayo ay, alam mo yun, makontento sa bagay na meron tayo. Kung ano man ang meron tayo na pwede natin gamitin sa buhay upang
maging mabuting halimbawa. At yun, nawa ay matuto tayong makontento sa buhay. Yes, may pangarap tayo, pangarap nating yumaman, magkaroon ng mga bagay na makakapagbigay kasiyahan sa atin. Yes, maganda yun, pero nawa ay makontento tayo sa, alam mo yun, yun sa bagay na meron tayo. Sana ay nauunawaan nyo yung gusto kong iparating. Kung ano mang meron ka ngayon, kung ano man yung kakayahan mo, nawa ay makontento ka at iyong palaguin upang pakinabangan mo. Yun ang aking pagkakaintindi dito sa verse 9. At pinaalala ng Panginoon kung saan ka magaling, kung ano yung kaloob mo, kung ano yung kakayahan mo, kung saan ka marunong, kung ano yung kakayahan mo na pwede mong gamitin upang mabuhay ng patas sa mundong ito, gamitin mo at nawa ay naunawaan mo muli. At sana unawain mo hanggang dito na lamang. At ano pa ba? Ano pa ba pwede kong idagdag doon? Yun nga, matuto tayo makontento sa buhay at magtiwala sa Panginoon. Yun lamang ang aking maidadagdag. At kung sa totoong buhay lamang, mas mabuti na tayo ay magtiwala sa Panginoon, sa Kanyang magagawa at sa Kanyang may tutulong sa atin. Sabi nga sa Biblia, kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay napapagod, lumapit ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng kapahingahan sa Kanyang presensya. Hindi po yun kamatayan ha. Ang ibig po sabihin nun ay yung kapayapaan ng kaisipan. At yun po. Yun lamang po at marami pong salamat. Kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas ng gabi. See you tonight devotion. God bless po and good night. Bye-bye.